Pwede natin itong basahin dahil ito yung mga katangian na dapat nakikita sa atin bilang anak ng Diyos. And sabi nga po ni Pastor sa sermon ng nakaraang Sundays, dahil minahal tayo ni God, natuto tayong magmahal. And yung mga katangian na yun, dapat alam natin. And ano nga po ba yun? So, ayun po, pa-present po nung verse sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 5. Ayun po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. He does not honor others. He is not self-seeking. He is not easily angered. He is no record of wrongs. Ayan po, pinagpalan po ang salita ng Panginoon. And so, mga handa na po ba tayong umuli sa ating Panginoon? Amen po. So, ayun po, tinatawag ko na po ang ating praise team. Amen! Amen! Malakas na pagpuli ang Panginoon! Amen! Sabi nga po si James 2:23, and so it happens just as the scriptures say, Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. He was even called the friend of God. Sino ang mga tunay na naniniwala sa Panginoon? Amen! Ayun po. Mas masaya! If you believe that He's the Almighty God, the Lord of Lords,
beautifully and peacefully. Tingnan to worship His name. Alalahanin natin kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Magawa niya sa krus para sa atin. Nakakatintawan na
scripture, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him will not perish. They shall have everlasting life. So, church, if we believe in this, of God's love, let's sing this verse. So that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Shall upon the
we give a best clap of applause. I am a friend of God. Pwede ba natin declare, I am a friend of God? At hindi lang friend. Mula nung kinilala natin si Lord, tinanggap natin sa puso natin, nagbago na yung ating kalagayan. Friend and children of God. Amen. Hindi ba kayo natutuwa na tayo ay yung estado natin na bago, yung character natin na bago. Sabi nga, kung ano yung kalagayan mo rito sa mundo, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay ano man yung mga trabaho. Pero mula nang nakilala natin si Lord, hindi na tinitingnan yung iyong posisyon. Binago ang posisyon natin, estado natin, ginawa tayong anak ni God at tayong mga kaibigan ni God. Diba? Kaya ngayon, i-release natin yung blessing. Sabihin mo sa katabi mo, you are loved. You are blessed. Hindi ka lang blessed. Minahal ka ni Lord. Kaya yan yung mga declaration na babanggatin natin dahil sa mga anak lang ni Lord, yan ang ating na-experience. Kaya mga Blessed Christian Church, sabihin, you are already blessed.